Ang San Miguel Beermen nga ba ay isa do sa mga teams na nagkaka-interest dito kay Juan Gomez de Leano ng Converge Fiber Xers. Ito'y kilalang kilala ngayon dito sa PBA dahil halos triple-double to kung mag-average ng points, rebounds at assists. At parang ito, kinokonsidera ngayon ng San Miguel na baka pwede nilang makuha mula dito sa Converge. Dahil mukhang bagay daw ito na maging future point guard ng SMB. Itong laro kasi ni Deleano parang bagay dito. Nakasama si Junmar Fajardo at si CJ Perez. Kung sakasakali, itong si Deleano ang gandang asset niyan para dito sa San Miguel Beermen. Dahil yung tipo ng laro nito talagang nakita naman natin na siya yung kayang-kaya na magdala sa isang team at pwedeng-pwede ito na magkaroon ng tinatawag na malaking tulong para dito sa koponan ni Coach Leo Austria kung sakasakali. Alam naman natin na ibang klase ang laro ni Deleano at babagay siya sa San Miguel. Pwedeng maging kapalit nito ay itong si Wamit Yongson para dito sa SMB. Kung sakasakali na matuloy nga ito, magiging matindi yung lineup ng San Miguel kung sakasakali, lalo na at alam naman natin na itong si Deleano kahit rookie pa lang yan, marami na yung experience sa paglalaro sa ibayong dagat. So hindi na yan maninibago kung sakasakali na ito'y mapunta nga dito sa San Miguel. Ang magiging matindi na lang pag-uusapan dito kung sino yung pwedeng i-offer ng San Miguel Beer na kapalit para dito kay Juan Gomez de Leano. Dahil syempre hindi naman yan basta-basta na lamang ibibigay ng ganon-ganon nitong si Delta Pineda at ng Converge Fiber Xers. Kaya medyo magiging, sabihin na natin, komplikado yung usapan dito kung talagang interesado ang San Miguel na makuha ang serbisyo nitong si Juan Gomez de Leano mula dito sa Converge Fiber Xers. Ito namang Rain or Shine Elasto Painters ngayon ay baka makipag-usap dito sa Barangay Ginebra para makakuha sila ng isang sentrong katulad ni Ben Adamos. Tinambakan ng NLEX Road Warriors itong ROS kagabi at kitang-kita natin yung kakulangan sa big man nitong Rain or Shine, kaya nga mukhang kinakailangan talaga nila na makakuha sila nung tinatawag natin na sabihin nating matindi na player talaga na nababagay para dito sa kanila, at mukhang si Ben Adamos yung pwedeng-pwede dito sa koponan nitong si Coach Yeng Giao. Dahil itong si Coach Yeng Giao, gusto niyang big man ay merong outside scoring at parang bagay dyan itong si Ben Adamos. 6'8 ito na merong 3-point shot at yan ang kinakailangan ngayon ng Rain or Shine. Sa Ginebra, pwede nilang kunin kapalit ni Ben Adamos itong si Anton Asisio o kaya si Adrian Nocum para meron silang dagdag na scoring guard option para naman sa kanilang lineup. Yan yung balancing trade na nakikita natin na pwedeng gawin ng Barangay Ginebra para naman sila ay magkaroon din nung kinakailangan nilang guard, dahil syempre nung nawala si Maverick Hanmisi, nabawasan yung rotation nitong Barangay Ginebra. Kung may dadagdag nila si Adrian Nocum dyan o si Anton Asisio, malaking bagay yon para dito kay Coach Tim Cone. Kaya nga sa ngayon, kung sakasakali na magkasunod-sunod patalo ng ROS dahil sa kakulangan sa guard, pwedeng-pwede nga nakunin nila itong si Ben Adamos mula dito sa Ginebra dahil hindi naman ito masyadong nagagamit. Kaya nga, abangan na lang natin kung ano magiging negosasyon ng Barangay Ginebra at ng Rain or Shine Elasto Painters. At sigurado na itong si Coach Yeng Giao gagawa niya ng paraan para makakuha ng big man na pwedeng pumuno dito sa pagkawalan ni Keith Datu na next year na makapaglalaro para dito sa Rain or Shine. So take advantage dapat ang Ginebra. Ito namang Strong Group Athletics, ano kaya ang chance na ito'y makapasok dito sa PBA? Isa yan ngayon dito sa pinag-iisipang mabuti ng mga fans. Lalo na at nakita nila na marami talaga mga teams na po pwede na magkaroon ng sabihin nating tsansa na magpalakas ng kanilang lineup. At kung makukuha nitong Strong Group, for example, yung team ng Blackwater, ang ganda nitong tsansa para sa kanila makabuo ng isang competitive na koponan. Dahil alam naman natin na itong Blackwater bossing, nandiyan si Bearfield, si Panopio, si David, plus yung kanilang first round draft pick. So maganda yung maging sabihin nga nating starting block para sa isang team na gustong sumali sa PBA. Kaya kung ikaw ang Strong Group Athletics at gusto mong sumali sa liga, dito na pagkakataon na magawa mo yan kung sakasakali nga na makuha mo itong Blackwater team. Alam natin na itong
Titan Ultra nakuha sa Northport. Okay so far ang lineup ng Northport. So ngayon mukhang ganyan din ang binabalak nila ng strong group para naman sa Blackwater. Kapag yan ay nagawa nitong Blackwater bossing na sila ibenta, sa tingin ko magiging maganda na yan para dito sa kanilang roster. Dahil kung mabebenta rin yan, syempre magiging okay to para sa PBA. Dahil yung strong group athletics meron niyang reputation talaga na nagko-compete sa kahit saan mang torneo o liga na salihan nila. So kung yan ay sasali sa PBA, sigurado nalalaban to talaga at gagawa ng paraan para makapagbuo ng isang malakas na koponan. Kaya nga isa yan dito sa mga tinatawag natin na magandang options para dito sa Blackwater Boss sa Strong Group Athletics na bilhin itong team ng Blackwater Bossing. Kaya nga very exciting times ahead para dito sa PBA. Lalo na kung ito talaga ay kanilang magagawa dahil sa tingin ko magiging isa to sa mga magiging magandang kalalabasan ng mga transactions dito sa PBA. At ang huli nating report, sinabi ni Paulie na siyempre malungkot siya dahil hindi niya na-shoot yung 4-point shot doon sa game nila kontra San Miguel. Pero sinabi niya hindi nga lahat ay para sa kanila. Pero ganun pa man, maganda raw ang nakikita ni Paulie dito sa future ng Magnolia. Lalo na at nakita naman natin na maganda yung lineup at yung pagkuha nila ng mga bagong players. Katulad nila Jerome, si Xavier, si Javi at itong si Chris Kuhn. Kaya nga mukhang itong Magnolia Chicken Templados talagang maganda yung future nila. Plus meron pang mix ng mga veterans katulad nila Paulie, itong si Mark Baroka at Ian Sanggalang. Kaya nga mukhang okay na okay to para dito sa Magnolia Chicken Templados. At marami naniniwala na kahit natalo sila dito sa San Miguel, maganda pa rin ang future para dito sa franchise sa ilalim ni LA Tenorio. Yan ang dahilan kung ba't marami nagsasabi na in the future magiging maganda to para dito sa Magnolia kung sakasakali nga na lalo pa sila makakuha ng mga bagong players na may dadagdag dito sa kanilang lineup dahil alam naman natin na magiging matindi pa rin yung preparasyon para dito sa Magnolia Chicken Templados lalo na at gusto nila siguraduhin na yung kanilang lineup ngayon ay magiging isa dito sa mga magko-content sa championship. Hindi naman sikreto na iyan talaga ang plano nitong Magnolia ang manalo na ng kampyonato pagkatapos ng sobrang tagal na panahon na sila ay hindi nakakakuha nito. Kaya nga mukhang yan talaga ang gustong gawin ngayon itong Magnolia Chicken Templados. Kung sakasakali, sa tingin ko magiging maganda to para sa Magnolia. Lalo na at alam naman natin na itong Hot Shots ay isa doon sa mga teams na may pinakamaraming fans sa PBA at yung mga fans nila matagal nang gusto itong makita na mag-champion. Kaya good news to para sa Magnolia kung sakasakali nga na magawa nila ng paraan at sila ay manalo ng kampyonato. Sa ilalim ni Coach LA Tenorio at dito sa guidance siyempre ni Francis Chua, mukhang malapit na yan talagang magawa nitong Magnolia Chicken Templados kaya ito'y talagang good news na. At bago tayo magwakas ay batiin muna natin yung ating mga taga-subaybay katulad nila Malyari Mascareñas, Simon De Guzman, si Katsakino Dukusin, Anthony Alon, Michael D, si Juan Solegue, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Judy Villarosa, si Ronald Barbosidad, si Joseph Pineda, Donald Santiago at yung iba pa.